lamang linggo sa mga mahilig sa sports ay natapos na muli ang isa pang season ng NBA, tinatawag na NBA Bubble. At masaya na naman ang mga makalibron. Sa anuman daw pong larangan ng labanan, realidad daw po ang pagkatalo. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto mo ay makakaranas ka ng pagkatalo. At ako po ay naniniwala dyan. Yan man ay sa larangan ng sports or politics o ano pa mang uri ng kompetisyon o labanan. Subalit sa labanang Kristiyano, ang pagkatalo po ay hindi realidad. Totoo na tayo ay may mga pakikipagdigma o pakikipaglabang din gaya ng sa kasalanan at gaya ng sa mga kahirapan. Subalit maging sa mga bagay na ito, hindi tayo dapat maging talunan. At yan po ang ating tutunghayan para sa ating huling mensahe mula dito sa ating tinutunghayan na maikling serye sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Sa uling pagkakataon, samahan niyo kung buksan ang mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Roma 8, at ang ating tutunghayan ay mga huling talata na po mula talatang 31 hanggang 39. Romans chapter 8 verses 31 to 39. Sabi po dito, ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, siyang muling nabuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapigatian? O ang pag-uusig? O ang tagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay itinuring na mga tupa sa katayan. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Nakita natin sa ating huling mensahe na mayroong pag-asang naghihintay sa atin, and that is the glory which God will be revealed in the second coming of Christ. Subalit gaya ng nakita ba din natin na dahil ito'y nananatili pa lamang, ibig sabihin hindi pa ito natin nakikita, ay patuloy tayong nakakaranas ng mga paghihirap. Kaya naman ang sabi ni Pablo ay hinihintay natin ito ng may pagtitiis. Subalit dito po sa ating teksto, ang pinaka-concern naman ni Pablo ay kung paano tayo tatayo o kung paano tayo maninindigan sa pag-asa na kung saan ay ihahayag ng Diyos sa darating na panahon. Totoo na mayroong pag-asang naghihintay, may kaluwalhati ang darating, subalit papaano tayo maninindigan o papaano tayo manghahawakan sa pag-asang iyon hanggang sa huli. At yan marahil lang ang mahalagang tanong, hanggang sa huli, hanggang kailan ka makakapanindigan sa pananampalataya mo, sapagkat gaya ng nakita natin na ang mga mananampalatayang ito ay dumadaan sa mga matitinding pag-uusig sa kanilang pananampalataya. Napakaraming oposisyon, napakaraming kaaway. Muli, nabanggit ko na ang sulat na ito ni Pablo o naisulat ni Pablo ang
Sulat niyang ito sa mga taga-Roma nung panahon ni Emperor Nero. At alam natin na si Nero ay isa sa pinakamalupit na naging emperador ng bansang Roma. So yung tendency, pwede nilang pagdudahan ang kanilang pananampalataya. At ang mas matindi pa doon ay pwede nilang talikuran ang kanilang pananampalataya. Pwede silang sumuko sa pananampalatayang kanilang naumpisahan. Sa tindi ng hirap na kanilang nararanasan. Kaya nga, nabanggit ko kanina na mahalaga yung tanong na hanggang kailan tayo maninindigan sa ating pananampalataya. Marahil na umpisahan mo, ngunit ang tanong ay papaano mo tatapusin. Kaya dito sa ating teksto, para bigyan ng encouragement or ng katiyakan, ang mga mananampalatayang ito ay ibinalik sila ni Pablo sa krus. Sa ginawa ni Kristo sa krus. Ang sabi ni Pablo, what then shall we say to these things? Ito ay tumutukoy sa ginawa ni Kristo sa krus na tinalakay niya mula doon sa chapter 5 hanggang dito sa chapter 8. Maalaala nyo doon sa 5 kabanata, talatang 1 na sinabi doon ni Pablo na dahil kay Kristo, tayo ay pinawalang sala ng Diyos. At kung maalaala nyo rin na doon sa ating unang naging mensahe sa chapter 8 verse 1, dahil sa ginawa ni Kristo sa krus, wala na ngayong paghahatol sa mga nakay Kristo, sa atin na mga mananampalataya. Para kay Pablo, yung ginawa ni Kristo sa krus, ang pinakamagandang motibasyon para manindigan o manghawakan ang mga mananampalatayang ito sa pag-asang nasa sa kanila sa kabila ng kahirapan. Kaya ito po yung aking huling mensahe sa ating maikling seryeng ito. Ang pagtingin sa ginawa ni Kristo sa krus ay daan sa pangahawakan o paninindigan sa pag-asang darating. Ang pagtingin sa ginawa ni Kristo sa krus doon sa nakaraan ay daan sa pangahawakan o paninindigan sa pag-asang darating. Para kay Pablo, mahalagang tingnan nila yung mga bagay na darating. Yun yung ating nakita nung nakaraang mensahe. Ngunit higit doon, mahalagang tingnan nila yung mga bagay na nangyari na. At yun yung ginawa ni Kristo sa krus. Para kay Pablo, iyan yung pinakamainam na motibasyon para higit tayong tumayo o manindigan sa pag-asang nasa sa atin. At totoo po yan mga kapatid, parang gustong ipakita dyan ni Pablo na kumbaga sa ebidensya ay iba pa rin yung nangyari na kaysa dun sa mangyayari pa lamang. Sa ibang salita, parang gustong ipakita dyan ni Pablo na iba pa rin yung nakita ng kanilang mga mata kaysa doon sa makikita pa lamang ng kanilang mga mata. Para kay Pablo, mas matibay yon, mas proven yon. Ngayon, ang tanong ay, ano yung halaga? Ano yung halaga na balikan natin yung ginawa ni Kristo sa krus para tayo ay makapanindigan o makapanghawakan sa pag-asang nasa sa atin? Dalawang bagay po. Una, ito ay nagpapakita na nasa panig natin ng Diyos. Ito ay nagpapakita na nasa panig natin ng Diyos. At pangalawang bagay, ito ay nagpapakita ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Ito ay nagpapakita ng pag-ibig sa atin ng Diyos. So bakit napakahalaga na tumingin tayo o bumalik tayo doon sa ginawa na ni Kristo sa krus para tuluyang kang makapanindigan, makapanghawakan sa pananampalatayang iyong inumpisahan o doon sa pananampalatayang ihahayag ng Diyos sa darating na panahon. Una, ito ay nagpapakita na nasa panig natin ng Diyos. Kapag ka bumalik ka sa krus ni Kristo, kapag ka tumingin ka doon, ilalala mo yon, ang maiisip mo, ito ay nagpapakita na nasa panig natin ng Diyos. Mapapansin nyo na merong mga pagtatanong dito si Pablo. Sa talatang 31 sa pangalawang bahagi, ang sabi ni Pablo, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? If God is for us, who can be against us? Sa talatang 33, ang sabi ni Pablo, sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Who shall bring a charge against us?
At sa talatang 34, ang sabi ni Pablo, sino ang hahatol? Who is he who condemns? Ang mga pagtatanong na yan ay hindi nangangailangan ng kasagutan. Yung mga pagtatanong na yan ni Pablo, yan ang mga tinatawag na rhetorical questions na ang gusto lamang sabihin dyan ay, ito ang katotohanan at ito inyo nang nalalaman. At sa mga pagtatanong na ito ni Pablo, mapapansin nyo yung mga salitang ginamit niya o yung mga expressions na ginamit niya. Against us, lay a charge, condemns. Anong maiisip nyo sa mga expression na yan? Yan ay mga salita o expressions na karaniwang ginagamit sa korte o sa mga usaping legal. Diyan ay nagkakaroon kayo ng idea na ang tinatalakay dyan ni Pablo ay pumapatungkol sa kautusan o sa batas ng Diyos. Kaya dito, maaalaala nyo na dati tayo ay nasa ilalim ng puot ng Diyos, nasa ilalim ng kanyang pagpaparusa o paghahatol, ngunit ngayon ay hindi na. Kaya sabi dito ni Pablo, if God is for us, who can be against us? Ang sabi pa ni Pablo, who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. At ang sabi pa niya, who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Ipinapakita dyan na kung merong pinakamatinding problema ang tao sa harap ng Diyos, iyon ay ang maging kaaway niya ang Diyos. Ang mapasa ilalim siya sa batas ng Diyos. Ngunit ang sinasabi dito ni Pablo, hindi na ganyan ang ating kalalagayan sa harap ng Diyos. Sa halip, kakampi na natin ang Diyos. Yan ang tinatawag na reconciliation, na wala na yung pader sa pamamagitan ng Diyos at tayo. Natapos na yung rivalry between God and us, the sinners. Yan ay dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Yan ang malinaw sa Romans chapter 5 verses 9 to 11. Anong tinuturo sa atin dito nito? Dahil nasa panig natin ng Diyos, walang sino mang kaaway ang pwedeng magtagumpay sa atin. Yan ang mahalagang maintindihan natin mga kapatid. Dahil hindi sinasabi dito na dahil kakampi na natin ng Diyos, nasa panig na natin ng Diyos, wala na tayong kaaway. Hindi ganon. Kundi ang sinasabi lamang dito, dahil ang Diyos ay kakampi na natin, nasa panig na natin, walang sino mang kaaway ang pwede pang magtagumpay sa atin. Napakahalaga niyan. Yung ganyang pagkaunawa, unang-una sa mga mananampalatayang ito na sinulatan ni Pablo sa Roma. Sapagat ang mga mananampalatayang ito ay nasa gitna ng mga pag-uusig. Maraming oposisyon na kanilang nararanasan. Maraming lumalaban sa kanilang pananampalataya. Pero dito binigyan sila ng katiyakan ni Pablo na dahil nasa panig na nila ang Diyos, kakampi na nila ang Diyos, may pagtatagumpay sa mga kaaway. May pagtatagumpay sa mga oposisyon. Gusto sabihin dito ni Pablo na walang dahilan para sila matakot sa kanilang mga kaaway. Bakit mga kapatid? Sapagkat kakampi na nila ang Diyos. If God is for us, who can be against us? At yan marahil ang napakasarap isipin sa bahagi natin ng mga mananampalataya. Nasa panig na natin ng Diyos. Kakampi na natin ng Diyos. Alam nyo, napaka-realidad sa mga Kristiyano na meron siyang kaaway, spiritually speaking. Pero ito ang katotohanan na nasa panig na natin ng Diyos. What an encouragement, brethren. Ang tanong, ano yung nararanasan mo sa iyong buhay ngayon? Wala ka bang pera? Nasa panahon ka ba ng paghihirap? Meron ka bang pag-uusig na nararanasan? Ano man ito,
Walang dahilan para ka matakot. Walang dahilan para hindi ka manghawakan sa pag-asang nasa sayo. Sa kabila ng mga bagay na yan, sa kabila ng mga bagay na iyong nararanasan. Ang sabi sa ating teksto, kung ang kanyang anak, si Kristo, ay hindi niya ipinagkait sa atin, ano pa mang mga bagay ang hindi niya kayang ipagkaloob sa atin ng walang bayad. Ano pinapakita dyan? Ipinapakita dyan ang pagiging generous ng Diyos. Kung paano ang kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak, ay hindi niya ipinagkait. Ano pa ang mga bagay na pwede niyang ipagkait sa atin? Gustong sabihin dyan ni Pablo na wala na. Wala nang ano pa mang bagay ang pwede niyang ipagkait sa atin. Hindi naman po ibig sabihin niya na anuman yung hingin mo sa Diyos, anuman ang hingin natin sa Diyos, ay ipagkakaloob niya sa atin. Hindi naman marahil ganyan ang gustong sabihin ni Pablo. Gayon man, ipinapakita sa atin dito ang security ng mga mananampalataya. Sa usapin man ng kaligtasan o maging sa mga karanasan natin dito sa mundo. Kaya ito inananawagan sa atin ng pagtitiwala sa Diyos para sa ating mga pangangailangan sa mundo, para sa ating mga pangangailangan sa kasalukuyan. At ito inananawagan din sa atin ng kakontentuhan sa mga bagay na meron tayo sa kasalukuyan o sa mga bagay na sa tingin natin ay kulang sa ating buhay. Mahalagang isipin natin mga kapatid na ibinigay na ng Diyos ang pinakamainam na kaloob na pwedeng niyang ibigay sa atin. At yun walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pero pa bang hihigit dyan? Si Kristo ang larawan ng sukdulang kaloob ng Diyos sa atin. Kaya by way of reflection, ang tanong ko ay meron bang kulang sa'yo? Pakiramdam mo ba ay may kulang pa sa'yo? Gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, na dahil nasa iyo si Kristo, ay kumpleto ka na. Wala nang kakulang-kulang sa iyo. Bagaman nga siguro dumadating ka sa mga panahon o pagkakataon na walang pera, walang laman ng bulsa, nasa kahirapan, may mga pag-uusig, o kung ano pa man. Hindi ibig sabihin niya na pinababayaan ka ng Diyos. Hindi ibig sabihin niya na hindi pinuprovide ng Diyos ang iyong pangangailangan. Nagkakamali ka, kapatid. Nagkakamali tayo kung ganyan ang ating kaisipan. Ang sabi ni John Stott, in giving His Son, He gave everything. The cross is the guarantee of the continuing, unfailing generosity of God. Alam nyo, sa nararanasan nating pandemic ngayon, makikita natin yung generosity ng marami. Alam nyo, dyan nga daw nakikilala ang mga Pilipino sa panahon ng mga krisis, sa panahon ng mga kawalan, ay makikita mo ang generosity ng mga tao, ng marami. At lalo na sa mga nagdaang mga buwan, nakita natin, halos lahat kumikilos, halos lahat ay nagbibigay, nagkakaloob, mananampalataya man o hindi. Ang tanong, higit pa ba sila sa Diyos? Kung nakikita mo yung generosity ng mga tao, lalo na sa mga panahon ng krisis, ang tanong ay, hindi mo ba nakikita ang generosity ng Diyos? Lalo na sa mga panahon ng krisis na iyong nararanasan. Sa katunayan ng mga taong ito, kung sila man ay nagiging generous, kung sila man ay nagbibigay, nag-share, yun ay dahil generous ang Diyos sa kanila. Kaya kung hindi mo nakikita ang pagiging generous ng Diyos, o para bagang natutokso ka sa ganyang kaisipan na parang
pinabayaan ka ng Diyos, hindi generous ang Diyos, ang hamon ko sa iyo ay balikan mo ang krus ni Kristo. At doon makikita mo o maalaala mo ang pagiging generous ng Diyos. Gaya ng sabi ko, si Kristo na ang pinakasukdulang kapahayagan ng pagiging generous ng Diyos. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also with Him graciously give us all things? Mga kapatid, ibinigay na ng Diyos ang pinakamainam na pwede niyang ibigay sa atin. Ano pa yung hindi niya pwedeng ipagkaloob sa iyo, sa atin? Kaya nga sa halip ng mga pagrereklamo, ay dapat ang ating ibinabalik o isinusukli sa Diyos ay pasasalamat. May mga tao meron na nagrereklamo pa rin sa Diyos. Ngunit hindi po dapat maging ganyan sa atin. Nabanggit ko kanina si John Stott. Alam nyo, kung merong isang bagay na kulang kay John Stott, yun ay walang iba kundi asawa. Gayunman, para sa kanya, kumpleto na siya. Para sa kanya, ibinigay na ng Diyos ang lahat sa kanya. In giving His Son, He gave everything. Kaya ganyang kahalaga ang kaugnayan kay Kristo. Kung meron kang Kristo, kumpleto ka na. Ngunit kung wala kang Kristo, anumang bagay meron ka sa iyong buhay, kulang pa rin yan. Hungkag pa rin ang buhay mo. Yan ang katotohanan. Yan ang nais kong maunawaan ng marami sa atin, lalo na sa iyo na hindi pa kumikilala kay Kristo. Anong meron ka sa mundong ito? Anong bagay na meron ka na pwede mong sabihin na okay ka na, sapat ka na, kumpleto ka na? Gusto kong sabihin sa iyo na hungkag ang buhay mo kung wala si Kristo sa iyong buhay. Kaya ang simpleng apela ko sa iyo, lumapit ka kay Kristo para makumpleto ang buhay mo. Sa katunayan, kung wala kang Kristo, walang kabuluhan ang buhay mo. Ito yung unang bagay na nagtuturo sa atin kung bakit napakahalaga. And even Paul ay hindi lamang siya natapos na tingnan nyo yung napakagandang bagay na ihahayag sa inyo ng Diyos sa darating na panahon, kundi mas ibinalik siya ni Pablo ang mga mananampalatayang ito doon sa natapos na ginawa ni Kristo sa krus. Ito ay nagpapakita na nasa panig natin ng Diyos. At pangalawang bagay, ito ay nagpapakita ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, who shall separate us from the love of Christ? Mula doon sa usaping legal na tinalakay ni Pablo mula talatang 31 hanggang 34, dito naman sa talatang 35 hanggang sa mga sumusunod ay tinalakay o ipinakita ni Pablo ang napakagandang kaugnayan natin kay Kristo. Ang sabi ni Pablo, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Gaya ng nabanggit ko kanina na ang mga pagtatanong na ito ay hindi nangangailangan ng mga kasagutan. Gusto lang ipakita dito ni Pablo, ito yung katotohanan. At ito inyo nang nalalaman. Ano yung nalalaman nila? Walang sino mang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. At si Pablo ay nagbigay ng ilang listahan na tila pwedeng maging banta para tayo ay mawalay sa pag-ibig ni Kristo. At yung mga listahan na yan ay hinati niya sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay binanggit niya sa talatang 35 at ang pangalawang grupo ay binanggit niya sa talatang 38 hanggang 39. Hindi natin may isa-isa ang mga bagay na yan, marami yan, subalit yan ay nagpapakita lamang na anumang sitwasyon, meron ka, anumang kalalagayan meron ka, tayo,
Iyan ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Gaya nasabi ko na hindi natin may isa-isa ang mga bagay na yan. Pero yan ay nagpapakita na yung mga bagay na yan ay mga matitinding bagay na pwede nating maranasan sa mundong ito. Yung mga bagay na yan ay matitinding bagay na pwedeng maranasan ng isang tao sa kanyang buhay. Gutom, kahubaran, tabak, kamatayan at kung ano-ano pa. Napakadaming binanggit yan ni Pablo. Subalit ano man yan, ano man yung mga bagay na yan na pwede mong maranasan o matinding bagay na pwede mong maranasan, sabi ni Pablo ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Anong tinuturo sa atin ito mga kapatid? Merong kahirapan, merong pagdurusa, ngunit dahil kay Kristo, merong pagtatagumpay. Ang sabi sa ating teksto, dahil sa iyo, kami ay pinapatay sa buong araw. Kami ay itinuturing na mga tupa sa katayan. Yan po ay hinango ni Pablo sa awit 44, talatang 22, na kung saan ay ipinakita doon na yung isang matuwid. Sa Psalm 42, pinakita doon na yung isang matuwid ay nakakaranas ng mga panlalait at mga pangungutya mula sa masama. At ganoon ang gustong ipakita sa atin dito na tayong mga mananampalataya sa lumang tipan man o sa bagong tipan ay pare-parehong nakakaranas ng mga bagay na ito, sufferings, humiliation, etc. Gayunman, ang sabi dito, sa lahat ng mga bagay na ito, higit pa tayo sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan ni Kristo na umibig sa atin. Iyan ang katiyakan, meron tayo kay Kristo. Kaya yun yung katotohanan na walang Kristiyanong talunan. Gaya ng sabi ko kanina sa aking introduction, bagaman nga realidad sa anumang labanan na mayroong natatalo, ngunit sa atin, hindi ito realidad. Bakit po? For we are more than conquerors. Yan ang katotohanan. Bagaman kung minsan, parang pakiramdam mo, talunan ka. Talunan ka na dahil sa iyong nararanasan. Ngunit ang totoo, you are more than conquerors. Sa akin pong dating pinasukang Bible School, meron po doon na bawat batch ay may mga kanya-kanyang pangalan. Bago mag-graduation ay dapat ay meron kang tema o pangalan ng batch. Merong the ambassadors, merong the racers, etc., saints edifiers. Sa amin po, sa batch 7, nung una ay ako yung nag-suggest na ang maging tema natin o pangalan natin sa ating batch ay the harvesters or the reapers. Ngunit hindi umobra yun. At ang sa kahulihan ay ang napagkasunduan ay mula dito sa ating teksto na kung saan ay the conquerors. Ang sabi ay, yung batch namin ay the conquerors. Ngunit kung mapapansin nyo, ano yung tila kulang doon sa pangalan na yon? Ano yung tila kulang sa temang yon? The conquerors. Hindi po kasi sinabi sa ating teksto na we are conquerors. For we are conquerors. Ang sabi sa ating teksto, for we are more than conquerors. Hindi ka lamang basta mananagumpay, kundi higit ka pa. Higit pa tayo sa mga mananugumpay. At ganyan po, inilarawan tayo ni Pablo. Iyan ay larawan mula sa isang digmaan o labanan. Ay sa isang labanan o sa isang digmaan, ano pa po ba ang pinakamaganda? Walang iba kundi ang maging mananagumpay. Iyan ang marahil
gugustuhin mo at aasamin mo, magtagumpay ka, maging mananagumpay ka sa anumang isang labanan. Kung meron kang gustong sakupin, isa kang conqueror, ang gusto mo maging mananagumpay. Ngunit ang sabi dito ni Pablo ay higit pa tayo doon, higit pa tayo sa mga ganong mga mananakop. For we are more than conquerors. Kaya ito po yung hamon sa atin dito sa panahon na pakiramdam mo ay talunan. Lagi mong isipin, higit ka pa sa mga mananagumpay. Bakit higit pa tayo sa mga mananagumpay? Ang linaw na sinabi sa ating teksto. Ang sabi, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kaya daw tayo ay higit pa sa mga mananagumpay sapagkat sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? At ang daming binanggit dyan na posibleng maging daan o banta para tayo ay mawalay sa pag-ibig ni Kristo. Kaya ibang salita, para tayo maging talunan. Ngunit sa mga bagay na yan, ang sabi ay hindi yan makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. And that is the very last verse of our text. Alam nyo, grabe daw po yung ginawang pagtatapos dito ni Pablo sa kanyang section na ito from verses 31 to 39. Punong-puno daw po iyan ng assurance. Punong-puno daw po yan ng katiyakan para sa mga mananampalataya. Sabi ng mga scholars, kung ang sinabi lang daw po ni Pablo ay walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo Jesus, ay okay na raw po yun. Sapat na daw po yun. Pero hindi po nasapatan si Pablo doon. Hindi po nasiyahan o nakontento si Pablo na tapusin na lang niya doon. Kundi binanggit pa niya na Panginoon natin. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Sabi ng mga scholars, yan daw po ay emphasis na lamang. Para daw pong gustong ipakita dyan kung gaano kaganda o kung anong klaseng kaugnayan meron tayo kay Kristo Jesus. Siya'y Panginoon natin. Iniugnay doon. Kaya nga daw po, itong ating tekstong ito, verses 31 to 39, ay isa sa pinakamagandang bahagi o passage sa banal na kasulatan sa buong Biblia kung ang pag-uusapan ay patungkol sa security ng mga mananampalataya. Sa usapin man ng kaligtasan o maging sa mga karanasan natin sa mundo. Sapagkat ito po ay nagpapakita na sa kabila ng mga karanasan natin dito sa mundo, mayroong pagtatagumpay kay Kristo. Ganyang kaganda at ganyang kayaman ang ating tekstong ito. Alam nyo, kaya nga po, sabi ko, ito'y brief series lamang. Meron pa tayong pwedeng tunghayan ng mensahe doon sa ibang mga talata, Romans 8:28 and following. Pero mas ninahis ko na dahil ang intention ko ay tapusin lang sa buwan na ito, itong series na ito ay aking tinapos dito sa huling section o sa mga huling talata ng sulat na ito ni Pablo sapagkat ito yung pinaka-climax ng buong kabanata, itong Romans 8. For we are more than conquerors, mga kapatid. Sa kasaysayan po ay meron pong isang early Puritan na pangalan ay John Bradford. Siya po ay naging isang martir dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. At nung po siya ay susunugin, meron siyang kasama doon na ang pangalan din ay John. Pangalan niya ay John Lick. Siya isang young apprentice, napakabata, 19 years old lamang.
ay marahil na doon yung takot dahil pareha silang susunugin ng mga oras na yon. Pero pansinin niyo ang sabi ni John Bradford sa isang batang John Leaf. Sabi niya, "Be of good comfort, brother. We shall have a merry supper with the Lord this night." Kung titingnan natin, para silang talunan. Kung titingnan natin, parang talunan yung kanilang pananampalataya dahil nagbuwis sila ng buhay. Ngunit ang katotohanan, sila ay tagumpay. Yun ay dahil makakasalo nila ang Panginoon sa kanyang hapag sa kalangitan. At para sa akin, yun ang pinakamahalaga sa buhay na ito. Ang mamatay dahil kay Kristo, ang mamatay dahil sa pananampalataya kay Kristo, ang mamatay, ngunit makakasama si Kristo sa kanyang kaharian. Muli, ang mga Kristiyano, maraming kaaway, persecutions, sufferings, etc. Ngunit higit pa tayo sa mananagumpay. And let's praise God to that. Tayo po yung manalangin. Padakilan namin Diyos, aming Ama, tunay na kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa mga oras na to na nakita namin na sa kabila ng mga karanasan namin sa mundo, mga bagay na marahil sa tingin namin ay pwedeng magpahiwalay sa amin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Ngunit maging ang mga bagay na ito ay hindi makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig ng Diyos na nasa aming Panginoong Jesucristo. Kaya Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa katotohanan na dahil sa iyong ginawa sa krus, kami ngayon ay nasa panig na ng Diyos. Walang mga bagay na pwede naming ikatakot sa kabila ng mga karanasan, sa kabila ng mga pag-uusig, sa kabila ng mga kaaway o maraming kaaway na aming nararanasan sa mundong ito. Tunay Panginoon na napakaraming bagay ang pwedeng maging banta, mga bagay na pwedeng magpahina at lalo higit ay pwedeng magpatalikod sa amin, sa aming pananampalataya, sa aming Panginoong Jesucristo. Ngunit salamat sa katiyakan na walang mga bagay na pwedeng makapaghiwalay sa amin dahil sa aming Panginoong Jesucristo, dahil sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya Panginoon, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat muli sa mga oras na to. Salamat sa katotohanan na kami ay higit pa sa mga mananagumpay. Salamat po sa maikling serye na aming natunghayan sa bahaging ito ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, sa aming buhay sa Espiritu, sa aming mga karanasan sa Espiritu. Tunay na marami kaming mga pakikibaka sa kasalanan man o sa mga kahirapan o pagdurusa. Ngunit Panginoon, salamat po sa katotohanan na ang aming kaligtasan ay tiyak at maging ang aming mga pangangailangan sa mundo ay may katiyakan dahil kung ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo ay hindi nyo ipinagkait, ano pa ang mga bagay na pwede nyong ipagkait sa amin. Kaya Panginoon, salamat po sa napakasaganang biyaya meron kami sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po Panginoon na maging sa aming mga pangangailangan sa mundo ay iyong tinutustusan, ikaw ang nagkakaloob. Kaya nawa ay tulungan niyo naman kami na maging mapagpasalamat, mapagpuri at laging kumikilala sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Kinikilala namin at patawarin niyo kami Panginoon na kung minsan ay nadoon yung aming mga pagrereklamo, nadoon ang kawalan namin ng mga pusong mapagpasalamat sa iyo sa kabila ng mga bagay na tinatamasa namin mula sa iyo, Diyos. Patawarin niyo kami at nawa nga sa
munting o simpleng mensaheng ito ay na unawaan namin at napag-init, napag-alab ang aming mga damdamin sa iyo, Panginoon. Kaya muli, pinupuri ka namin at nawa maging ang mga oras na to ay nangusap sa mga mahal namin sa buhay, sa mga bisita namin na wala pang kaugnayan sa iyo, na makita nila ang kanilang kawalan sa iyo. Sa kabila ng mga bagay marahil na kanilang tinatangkilik sa mundo, ngunit dahil wala si Kristo sa kanilang buhay, ay hungkag pa rin ang kanilang buhay. Hindi pa rin kumpleto ang kanilang buhay. Kaya Panginoon, naway mahabag ka sa kanila at sila ay magpasya na kumilos at lumapit sa pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoon, muli, pinupuri ka namin sa mga oras na to sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.